Makaduda yung posisyon ni Marcoleta. Bakit siya nag-aabogado para kay Diskaya? May abogado naman yon. Kaya sabi ni Ping Lacson kanina, bakit mo pinoproteksyonan na niya si Diskaya? Gusto niya agad-agad, mga kababayan, na ipasok sa witness protection. Baka niya, Mr. Maravillas, may magandang usapan. Malamang. At ayaw niyang ibalik yung mga ninakaw. Baka kasi naubos na. Yung mga pinagbigyan, yung tumanggap, mga kababayan, mula kay Diskaya, baka nagastos na. At kung ipagpipilitan nila na ibalik, baka bawiin din sa kanila. Sino niya? Yun ang kailangan pang hintayin natin, mga kababayan, kung sino tumanggap kay Diskaya. Ayaw ng restitusyon ni Marcoleta. Kasi ba naman niya, Mr. Maravillas, pag kailangang ibalik, Disyembre, yung mga binigyan ng mga politiko, sisingilin ni Diskaya, binabawian niya sa amin, pinapabalik. Ibalik din ninyo yung mga tinanggap ninyo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Sicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ibigay ko muna sa inyo itong breaking news. Yan o. Sabi dyan, the National Bureau of Investigation recommends the filing of charges against Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, Congressman Saldico ng Ako Bicol, ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ex-Congresswoman Mitch Calayon Oy, and ex-Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said, the recommended charges is for indirect bribery and malversation of public funds. Kaya sabi dito, tunay na pang 2x2. Ito si Jinggoy. Jinggoy Estrada arrives at the Independent Commission for Infrastructure Office. So pinatawag na siya ng ICI. May ethics complaint din na final kay Congressman Saldico, sabi rito sa report ng ABCBN. Nabota City Representative Toby Chanco files an ethics complaint against Ako Bicol Party List Representative Saldico, citing alleged violation of the Constitution, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials in the House Rules. Yan yung ethics complaint, mga kababayan, received na po ng Congress. Ito naman yung donation ni Engineer Alcantara sa Obando Church, isa sa uli daw. Isa sa uli ng Obando Church ang pick-up truck na donasyon ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara kasunod ng pagkakadawit niya sa issue ng mga anomalyang flood control projects. Nagpilato na yung church. Ogas kamay. Mahilig kasi sila sa donasyon. Pagtanggap ng donasyon ng kahit sa kung sino-sino. Hindi tinatanong kung bakit kaya na mag-donate ng ganon ang isang district engineer. Ngayon, nagka-bookingan, isa uli na lang. Ganon ang buhay sa mundo po. Yan o. Yeah, sabi ng mga nag-react, sabi ni Daria Olivares, literal na banal na aso, sandong kabayo, donasyon galing sa nakaw. Alright. Sabi ni Raylim, ganyan dapat Joel, hindi yung tanggap lang ng tanggap. Sabi ni Leo ni Pomoseno, dapat lang di tulad ni Marco na di naman daw kailangan ibalik ang mga ninakaw ng mga Diskaya para maging state witness. Thank you na lang siguro, pera ng taong bayan yan, Marco, mag-state witness sila o hindi, kailangang ibalik nila kasi pera ng taong bayan yan. Nakikipag-away kay Justice Secretary Remulla, itong si Marcoleta, yan o. Return what was taken, Marcoleta insists no need for restitution when applying for witness protection. Makaduda yung posisyon ni Marcoleta. Bakit siya nag-aabogado para kay Diskaya? May abogado naman yon. Kaya sabi ni Ping Lacson kanina, bakit mo pinoproteksyonan na niya si Diskaya? Gusto niya agad-agad, mga kababayan, na ipasok sa witness protection. Baka niya, Mr. Maravillas, may magandang usapan. Malamang.
At ayaw niyang ibalik yung yung mga ninakaw, baka kasi naubos na. Yung yung mga pinagbigyan, yung tumanggap mga kababayan mula kay Diskaya, baka nagastos na. At kung ipagpipilitan nila na ibalik, baka bawiin din sa kanila. Sino niya? Yun ang kailangan pang hintayin natin mga kababayan kung sino tumanggap kay Diskaya. Ayaw ng restitusyon ni Marcoleta. Kasi ba naman niya Mr. Maravillas pag kailangang ibalik? Disyembre, yung mga binigyan ng mga politiko, sisingilin ni Diskaya, binabawian niya sa amin, pinapabalik. Ibalik din ninyo yung mga tinanggap ninyo. Kabit-kabit mga kababayan. Ang nasa likod talaga po nito. Mga politiko, ginamit nila yung mga DPWH officials, pati yung mga kontraktor. Nagkasabuatan talaga. Pero ang pinakang author nito, mga politiko, congressman, senador, na nagkikinabang po dito sa mga insertions. Yan ang malinaw sa kwento. Tama si Ping Lacson, ang original sina niya doon sa sponsor. It could be the Congress, congressmen, or some senators. Na yung iba mga kababayan, na pangalanan na si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, at nakadagdag mga kababayan si Bong Revilla. Yan Hindi pa talaga safe si Jinggoy. Pinafa-file na yung dalawa ng kaso. Yan Yan sila. Yung mga sabi, involved sa kickbacks and insertions. Dalawang incumbent senators, isang dating senador, si Ramon Bong Revilla, si ako Bicol Congressman Saldico, tapos itong si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pinakakasuhan na sila mga kababayan. Tapos pina-freeze, breaking news, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla announced that freeze orders have been issued for the assets of Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Saldico, former Congresswoman Mitch Cahayon, SAC DPWH Engineer Henry Alcantara, and retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I believe the freeze orders have been issued already by AMLAC, sabi po ni Remulla. So, makikita natin dito mga kababayan kung gaano ka-decisive yung ating gobyerno, yung Marcos administration, na habulin itong mga involved dito po sa mga guni-guning projects, sa flood control scam involving billions of pesos. So, malamang kasama po ito. Sabi dito, ownership of 4 California properties linked to top flood control contractor. So baka isunod ito mga kababayan sa habulin. Sabi pag-ari ni Alex Abilido, President ng Legacy Construction Corporation, one of the top contractor sa flood control po. So naglilitawan na po yung mga properties. But meanwhile, ito muna, yung mga properties mo na mga assets nitong mga senador at congressmen, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Saldico, Mitch Cahayon, at saka itong kay Henry Alcantara at Roberto Bernardo, Yusek. Sunod-sunod na yan mga kababayan. Now going back doon sa ini-insist po ni Marcoleta, talagang mapapaisip ka kung bakit ayaw niya ng restitution. Immediately gusto niya talagang ipasok sa witness protection program agad-agad itong si Diskaya. Parang may magandang usapan. Hindi makalusot kay Ping Lacson. So sabi dito, sa report mga kababayan ng Manila Bulletin, during the Senate Blue Ribbon hearing on flood control scam, Senator Rodante Marcoleta clashed with DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla over whether restitution is required for witness protection program applicants, with Remulla framing it as a moral duty and Marcoleta rejecting it as outside the law. Bakit kasi ayaw niyang bawiin? Bakit ayaw niya muna na ibalik? Kasi baka pag ni-require na ibalik, maniningil din sa mga pinagbigyan nitong si Diskaya. Paano kung nagastos na? Nagastos na ng mga politiko sa eleksyon, babawiin, tapos. Damay-damay mga kababayan.
Sabi dito, Remulla agreed that it's not in the law, but for him, it's not just the law that dictates the situation. It's also what is morally right. What is expected of us. Yan po kasi kahit hindi po nakalagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan, sabi po ni Remulla. But Marcoleta insists in the process, restitution is not one of the requisites niya. Is that correct? Yet Remulla said that under the terms of this case being a financial crime, a crime against the financial status of the Filipino people in the Philippine Republic, he thinks that it's just right that we ask. At this point, Marcoleta asked him if he was amending the provision of the law. Sabi ni Remulla, Remulla denied this but stated that it's how they run the witness protection program. I am operating from the vantage point of the reason behind the law. Sir, what is the reason behind the law? So that we can get justice. Injustice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things we are talking about now, sabi po ni Remulla. Nagkapagtataka si Remulla kung bakit insistido na agad-agad isa ilalim po sa Witness Protection Program si Diskaya. Laging nagmamadali po. Kaya mabuti na lang po, si Ping Lacson ang Chairman Committee on Blue Ribbon Committee at nagkaroon ng kudita sa Senado. Kung hindi po, yung investigasyon ng Senado dito po sa flood control scam, hindi po kapanipaniwala. Di ba po? Pero ngayon, kini-question ni Marcoleta yung integrity ng investigasyon. Mas may integrity yung investigasyon ngayon kaysa nung panahon po ninyo. Tama? Kasi kung hindi kayo napalitan, siguradong safe na si Jinggoy. Safe ka na niya. Hindi pa pala safe po. O ngayon, inirecommend na yung pag-file ng kaso laban dito po sa mga senador, congressman at saka DPWH officials. Di ba maganda po ang takbo ng investigasyon? Pinatawag ng ICI si Joel Villanueva po. Paglabas po, kinakausap ng media, naging isnabero na. Tumatakbo mga kababayan si Joel Villanueva, papasok sa kanyang kotse na napakagara. Ito po. Pakinggan po natin, panoorin po ninyo. Ano pong usapan sa hearing, Senator? Ang bilis-bilis. Ano pong usapan sa hearing, Senator? Ano pong usapan sa hearing, Senator? Ayaw magpa-interview. Pinatawag po si Joel Villanueva sa kasi Jinggoy ng ICI. Ayaw magbigay ng statement. Gusto niya dumaldal mga kababayan sa Blue Ribbon na dapat nga nag-inhibit sila kung may delikadesa. Nag-inhibit sila sa investigasyon po. Saan ka nakakita na sinasabit sila sa mga anomalyang to? Pagkatapos kasama sila sa nagtatanong. Iniimbestiga nila yung sarili nila. Kung may delikadesa, kaya lang po wala na talagang delikadesa ang mga taong ito. Harap-harapan po ang kakapalan ng muka, mga kababayan. Total display ng pagkakapal. Ito na sila ngayon, mga kababayan. Kaya sabi dito, malapit na silang managot, matakot ng mga kurakot. Ngayon lang ito, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. During the previous administrations, wala mang presidenteng gumawa nito. Magpa-imbestiga sa massive corruption po sa DPWH involving politicians, congressmen and senators, and DPWH officials. Only po ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung gusto pong ipahid yung korupsyon sa ating Pangulo, malabo pong paniwalaan ng mga mamamayan kasi siya mismo ang nagpa-imbestiga. Siya yung nag-expose sa kanyang zona na mahiya naman kayo. Siya yung bumuo ng sumbong sa Pangulo at ng ICI na nag-trigger sa investigasyon ng Congress at ng Senado. Kaya yung gustong tanggalin yung ating Pangulo noong September 21 rally,
Mababasa ninyo yung motibo po ng mga nasa likod ng Marcos resign or destabilization. Gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo para hindi na po matuloy itong investigasyon sa korupsyon. Kasi ang daming sabit ng mga politiko. You see, yun ang pinakarason kung bakit gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo. Para hindi mabulgar ang kanilang mga kawalanghiyaan na ginawa sa ating bayan.